Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, suspect sa pamamaril sa driver sa Makati City, arestado ng pulisya. VP Sara hiniling sa korte na ibasura ang petisyon tungkol sa 125 million peso confidential funds. Toll rate sa NLEX magtataas simula June 4. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado na ang suspect sa pamamaril sa isang driver sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Ito ang kinumpirma ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong araw. Sa isang punong balita ang pinangunahan ni Nartates, PNP Chief General Romel Marbil at Interior Secretary Benhur Abalos sa Camp Crame ngayong hapon, iprinisenta sa harap ng media ang gunman na positibo o manong tinukoy ng mga testigo. Kinilala ang suspect na si Gerard Yu at isang negosyante na natunton sa Riverside, Pasig City kaninang alas 7 ng umaga. Base sa inilabas na CCTV footage ng pulisya ngayong araw, makikitang minamaneho ng biktima ang isang puting Innova, sakay ang isang babae at isang minor de edad nang makagitgitan at makaalitan nito ang lalaking nagmamaneho ng itim na Mercedes-Benz sa southbound lane ng Ayala Tunnel alas 2:30 ng hapon ng May 28. Kasunod nito ay pinaputukan ng suspect lola ng Mercedes-Benz ang driver ng Innova dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa kotse at bumangga sa iba pang mga motorsiklo. Idiniklarang dead on the spot ang biktima na kinilalang si Aniceto Mateo, 65 anyos at isang family driver matapos tamaan ng bala sa balikat hanggang sa tumagos sa leeg. Pagkukumpirma naman ni PNP Chief Marbil na gitgitan lang talaga ang naging ugat ng krimen at walang naging anumang pagtatalo bago mangyari ang pamamaril. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon tungkol sa 125 million pesos na confidential intelligence funds ng Office of the Vice President o OVP noong 2022. Tatlong petisyon ang sinagot ng Vice Presidente kung saan nakasaad na labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo sa OVP at nararapat na ibalik ito ni VP Sara. Ayon naman kay VP Sara, walang justifiable controversy o aktwal na kaso ang petisyon laban sa kanya upang mamagitan ng Korte Suprema. Matatanda ang nag-ugat ang kontrobersya matapos ilipat ng Office of the President ang 125 million peso na pondo sa OVP kung saan napag-alaman na nagastos ito sa loob lamang ng 11 araw. Samantala, wala pa ring paliwanag si Duterte kung saan ginamit ang naturang pondo. Abiso sa mga motorista, magpapataw ng taas singil sa North Luzon Expressway o NLEX simula June 4. Sa inilabas na statement ng Toll Regulatory Board o TRB, magpapatupad ng 5 pesos to 17 pesos na increase sa open system, 27 pesos to 81 pesos naman sa closed system. Ito na ang ikalawa at huling tranche ng provisionally approved toll rate adjustments para sa mga consolidated petition ng NLEX Corporation noong 2018 at 2020. Noong June 2023, nang unang payagang magpatupad ng toll hike sa nasabing expressway, ngunit kalahati lamang ng periodic adjustments ang pinayagan ng TRB na i-implementa. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.